So, pwede ka na mag-apply provided na napasa mo na yung DHA license mo. Pero ngayon, show me your hands. May I see your hands? Yay! Yay! Dance! Dance! Nathan! Nathan! Hi! So, birthday ni Nathan ngayon. Nagpunta kami dito sa House of Hype. Tama ang mga gang. Yeah, let's go! Free ice cream better. Just vibe. The next day. Jogging. Init. 43 degrees. Hindi pala jogging, brisk walking. Ang haba kaya nito. Ano mo, mula dito. Doon kami galing sa amin. Kaya ko. Three days later. Okay guys, hello, welcome back sa ating channel, and as you can see sa ating title pala, pag-uusapan natin ang about sa RT. So ayan, so kung hindi kayo RT guys at hindi kayo makaka-relate sa pag-uusapan namin today, you can skip this video and baka naman gusto niyo puntahan yung ating ibang video na makaka-relate kayo. So anyway, let's go ahead sa topic. So, ano nga bang bago ngayon sa RT? Actually, marami-raming bago sa RT. Pero teka lang, ayusin natin yung ating camera. Pasensya lang sa kalat kasi nag-ibis tayo. So, ayun na nga. Marami-rami rin akong, lagi naman, hindi man sobrang dami. Pero, thank you sa mga nanonood, lalo na yung mga aspiring RT or gusto maging RT or RT na nag-message sa akin sa, nagko-comment sa YouTube, nag-message sa akin sa Facebook page ko. Anyway, ito aking Facebook page. Pasensya lang kayo kung matagal-tagal ako makapag-reply. Pasensya na doon. So, ayun na nga. Ano nga ba ang bago ngayon sa RT? So, marami rin nagme-message na paano nga ba magiging RT dito sa Middle East or ano ba yung mga dapat gawin para maging RT sila. So, ganito. Dati, yung kung sa mga previous videos ko, may mga napanood kayo about sa getting a license sa RT, ganyan. Dati kasi, kapag ka bayad ka ng attachment, wala kang experience, nagkuha ka ng attachment, either 3 months or 6 months kang magpaparang under trainee sa amin, sa aming hospital. After nun, pag na-complete mo na yung binigyan ka nila ng certificate na okay, pwede ka na makapag-take ng exam, then pwede ka na mag-apply sa mga hospital. Bakit tumatabi niya ang camera? So, ayan. So, pwede ka na mag-apply sa mga hospital. So, pwede ka na mag-apply provided na napasa mo na yung DHA license mo. Pero ngayon, ang nangyayari kasi, halimbawa, pumunta ka dito, newly graduate ka, of course, kukuha ka ng attachment para meron kang certificate.
ganun din, 3 or 6 months kanila or depende sa kanila. Kapag nakita nila na okay ka na, kaya mo na, pwede ka na mag-take ng exam. Pag nakapag-take ka ng exam at nakapasa ka, hindi ka pa rin pwede mag-apply ng work dito sa any hospital sa Dubai. Kasi kailangan mo pa rin ng 2 years experience. So, ang mangyayari, babalik ka pa rin sa Pilipinas para mag-take ng exam. So, parang, yung pag-uusapan nga namin yung mga ka-workmate ko, parang, hindi ba sila naguluhan or something? Kasi parang anong silbi nung gumastos ka para kumuha ng attachment? Let's say 3-6 months, parang 1,000 yan per month. Tapos pwede ka kumuha ka na license, pero hindi ka pa makapag-apply. Pwede ka siguro mag-apply, depende sa hospital kung ano ka, assistant, pero hindi ka RT. So, ano yun, dapat talaga, bago kayo pumunta dito, at least meron kayong 2 years experience bago kayo pumunta dito. And then, saka kayo kumuha ng attachment kung kailangan, or kung gusto nyo pa ng more experience at mas maganda yun sa inyong CV or resume. Pwede nyo gawin yun, then sa akin mag-take ng license. So, ayun lang yung sagot ko sa kung paano pumunta dito. Yung pagpunta naman dito, medyo magastos. Kung wala kayong mag-anak dito, maubos talaga yung pera ninyo kasi marami kayong gagastusin dito. Bahay, pagkain, pag-apply, tapos pambayad nyo pa ng attachment, something like that. So, may ibang video ko dyan. Try ko yung attach dyan sa description box kung may lalagay ko dyan yung mga gagastusin nyo pag pumunta dito. Pero, kung may kamag-anak kayo na magsusupport sa inyo, yung attachment sa ngayon, na pagkakalam ko 1,000 dirhams yun per month. And then, yung magbubukas ka pa ng, tawag dito, data flow. So, nasa 2,000 ata yun. Exam licenses, nasa 2,000 dirhams. Lahat yan in dirhams. So, ano lang yan, tawag dito, yan yung mabibigay ko sa inyong numbers, approximately mga ganyan yung gagastos sa inyo. So, idagdag nyo pa dyan yung bahay, pamasahe, yung pagkain, and kung ano-ano pa. So, ayun. So, ito na yung video na sagot ko dun sa question nyo na paano kapag-apply. Ayun na nga. So, abangan nyo na lang yung ibang mga video ang gagawin natin. Ay, by the way, yan, binlurk yung background natin para medyo mas maganda to. Anyway, yun nga palang data flow, maisingit ko lang. Ano to? Ito yung isang parang system na nasa online. Mag-ano kayo dyan, gagawa kayo ng inyong, mag-assign kayo, mag-login kayo, mag-register kayo. So, may bayad dyan kasi i-check nila dyan yung credentials ninyo kung authentic yan, kung tapos pa kayo ng pag-aaral talaga, or yung lahat na i-upload nyo dyan about sa inyo para makapag-apply ng trabaho dito sa UAE, i-check nila, i-verify nila yan. So, ayun yung ibig sabihin ng data flow. So, ayun lang. Kung may mga question kayo pala, comment nyo lang yan dyan. Ayun, try natin gawa ng video. So, ayan, papasok na tayo kasi baka malate tayo. See you next time. Bye!